Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Cruz at ngayon ay ating susuriin ang paksang 6 na sangkap na may itlog para sa mas malakas na buto na nagdaragdag ng calcium, nagpapalakas ng buto hanggang 90%. Sa edad na 60 pataas, marami sa atin ang nagsisimulang masanay sa pakiramdam ng pananakit ng likod, sakit sa kasukasuan, pamumulikat sa gabi o unti-unting pagbaluktot ng katawan. Mahina ang buto, kaya natural lang iyan ay isang napakapopular na paniniwala. Ngunit sa totoo lang, hindi ito ganap na totoo. Gusto kong ibahagi ang isang mahalagang bagay. Ang ating mabuto ay maaring manatiling malakas at maliksi hanggang sa edad na 90 kung alam natin ang tamang pag-aalaga mula sa masimpleng bagay sa ating pang-araw-araw na pagkain. Kapag pinag-usapan ang mahinang buto, karamihan sa inyo ay agad na naisip ang kakulangan sa calcium. Tama iyan. Ngunit ang kapansin-pansin ay hindi biglang nangyayari ang kakulangan sa calcium sa pagtanda, kundi tahimik itong nangyayari mula sa edad na 30 hanggang 35. Ang katawan ay parang isang bangko ng buto. Paglampas ng edad 35, hindi na ito gaanong nagdaragdag, kundi unti-unting naglalabas upang mapanatili ang mga gawain sa buhay, mula sa tibok ng puso hanggang sa nerve at kalamnan. Sa bawat araw, unti-unting humihina ang buto at ang resulta ay pagkatapos ng ilang dekada. Doon pa lang natin nararamdaman ng malinaw sa pamamagitan ng mga sintomas tulad ng pananakit ng likod, pagbaba ng taas, pagluluwag ng ngipin o hindi mahimbing na pagtulog. Sa susunod na bahagi, gusto kong ipaalala sa inyo na ang masenyales ng kakulangan sa calcium ay hindi palaging madaling makita. Maraming tao ang nakakaranas ng pamumulikat habang natutulog, pananakit ng balikat at lig, o pamamanhid ng kamay at paa, at sila ay nagpapagamot sa nerbiyos o nagpapamasahe sa iba't ibang lugar. Samantalang ang ugat ng problema ay nasa buto. Mayroong nagpatingin dahil sa mahinang ngipin at hindi inaasahang na-diagnose na may osteoporosis. Iyan ang dahilan kung bakit palagi kong binibigyang diin na ang pag-unawa ng tama sa ating katawan ang unang hakbang upang epektibong maiwasan ang sakit. At kapag pinag-usapan ang pagdaragdag ng calcium, marami ang nakakamali sa pag-inom lamang ng calcium tablet o pagpapakulong ng buto ng baboy ng matagal. Sa totoo lang, kung walang tamang pantulong, hindi na-absorb ang calcium na iyon at inilalabas lamang. Kaya naman, ang susunod na napakahalagang hakbang ay ang matalinong pagkain. Isipin ninyo ang itlog ng manok, isang simple at murang pagkain. Kung alam ninyong ipares ito ng tama sa mga sangkap tulad ng bell pepper, gulay, tofu o seaweed, ang kakayahang maabsorb ang calcium ay tataas ng napakaraming beses. At iyan ang batalya na sikreto na mas detalyado kung ibabahagi sa susunod na bahagi. 6 na gintong kombinasyon kasama ang itlog upang makatulong sa pagpapalakas ng buto, epektibong maiwasan ang osteoporosis na kahit sino ay maaring gawin sa kanilang kusina. Mahal nam ginang at ginu kapag pinag-usapan ang pagdaragdag ng calcium sa pamamagitan ng pagkain. Marami ang kadalasang naisip ang mamahaling pagkain tulad ng nido, imported na gatas o mamahaling food supplements. Ngunit sa totoo lang, ang sikreto sa malakas na buto ay minsan ay matatakpuan sa mga napakasimple at pamilyar na pagkain sa ating kusina. At sisimulan ko sa unang pares sa 6 na kombinasyon na lubos kong pinaniniwalaan. Ang itlog ng manok kasama ang bell pepper, orange o kamatis. Isang simpleng pagpipilian ngunit may kamangha-manghang epekto sa pagpapataas ng calcium absorption. Alam po ninyo, ang ordinaryong itlog ng manok ay isang napakahalagang pagkain. Naglalaman itong mataas na kalidad na protina,
phosphorus The data at isang suggests a bahaging significant natural na shift in calcium, treatment protocols. We manutrient must na adapt lubhang our approach to mahalaga incorporate para these sa new findings kalusugan for ng better buto patient at outcomes. kasukasuan. The data suggests a Gayunpaman, significant kung shift. kakainin lamang ang itlog ng mag-isa, mahirap para sa katawan na ganap na maabsorb ang daming calcium na iyon. Ang calcium sa panahong ito ay parang mga hilaw na ladrilyo, nangangailangan ng isang manggagawa upang matunaw at madala upang may kabit sa matibay na balangkas ng buto. At ang papel ng manggagawa na iyon ay ang vitamin C, isang sangkap na sagana sa mga bahagyang maasim na prutas at makukulay na gulay. Sa susunod na bahagi, gusto kong bigyang diin na ang vitamin C ay hindi lamang nakakatulong na mapalakas ang resistensya kundi isa ring susi upang ang calcium ay madaling matunaw sa bahagyang acidic na kapaligiran ng bituka. Kapag kumakain ng itlog kasama ang mapagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng bell pepper, orange, kamatis, ang katawan ay gagawa ng perpektong kondisyon upang ang calcium mula sa itlog ay hindi mailabas kundi mabilis na maabsorb sa dugo. Bukod pa rito, nakakatulong ang vitamin C na maging mas elastic ang madaluyan ng dugo na nagpapadali sa proseso ng pagdadala ng nutrients sa buto. Isang kawiliwailing bagay ay ang mga Filipino, isang bansa na kilala sa mahabang buhay at malusog na buto, ay kadalasang may ugali na kumain ng fried egg na may salad, kamatis at sariwang bell pepper para sa almusal. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang masarap kundi nagpapataas din ng kakayahang maabsorb ang calcium ng 2 o kahit 3 beses kumpara sa pagkain lamang ng itlog. Nakikita po ninyo, minsan sa isang maliit na pagbabago lamang sa paraan ng pagkain, ang epekto ay mas malaki kaysa sa inaakala. Kaya paano ito i-apply ng simple sa bahay? Napakadali lang po. Maari po ninyong pakuluan ang itlog at samahan ng ilang hiwa ng orange para sa almusal na parehong magaan sa tiyan at nakdarakdak ng vitamin C at mataas na kalidad na protina. Sa tanghalian, maaring gumawa ng pritong itlog na may berde at pulang bell pepper na parehong kaakit-akit at masarap. Sa mas magaan na hapunan, maari po ninyong ihalo ang salad ng itlog na may hino na kamatis at ilang hiwa ng dilaw na bell pepper na nilagyan ng counting olive oil na napakaangkop sa panlasa ng manakatatanda at nakakatulong sa pag-absorb ng mga bitamina na natutunaw sa taba. Isang maliit na paalala lamang na huwag labis na lutuin ang bell pepper o kamatis dahil masisira ang vitamin C sa mataas na temperatura. Pinakamainam na igisa ng mabilis o idagdag pagkatapos maluto ang itlog. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang buong nutritional value habang masarap pa rin. At para tapusin ang pagbabahaging ito, gusto kong tanungin kayo, nasubukan na ba ninyong kumain ng itlog kasama ang orange o kamatis sa paraan na sinabi ko? Kung hindi pa, simulan ninyo agad sa susunod na pagkain. Parehong masarap at mabuti para sa buto at kasukasuan. Sa susunod na bahagi, ipapakilala ko ang isa pang kamangha-manghang kombinasyon, ang itlog kasama ang madilim na berdeng gulay at olive oil. Ang pares na ito ay tumutulong upang ang calcium ay hindi lamang makapasok sa katawan kundi manatiling matibay na nakakabit sa ating buto. Mahal na mga ginang at ginoo, kasunod ng nakaraang bahagi, kung saan ibinahagi ko ang tungkol sa pares ng itlog na ipinares sa mga gulay at prutas na mayaman sa vitamin C upang mapataas ang calcium absorption. Ngayon ay inaayahan ko kayong tingnan ang pangalawang gintong pares na lubos kong pinaniniwalaan, itlog, madilim na berdeng gulay, at olive oil. Ito ay hindi lamang isang harmonious na kombinasyon ng nutrisyon kundi isang malakas na trio na nakakatulong upang ang calcium ay hindi lamang madaling makapasok sa katawan kundi matibay na manatili sa balangkas ng buto na iniwasan ang pagkawala nito. Alam po ninyo,
Ang madilim na berdeng gulay tulad ng spinach, pechay, kale, broccoli ay mga pamilyar na pagkain sa pang-araw-araw na pagkain. Ngunit ang kakaibang bagay na kaunti lang ang nakakapansin ay ang nga ito ay mayaman sa isang tahimik ngunit napakahalagang nutrient sa pagprotekta sa buto, vitamin K. Ang bitaminang ito ay gumaganap ng papel bilang isang mason sa katawan na tumutulong na i-activate ang isang biological na semento na nakakabit ng mga molekulang calcium sa collagen framework sa buto. Dahil dito, ang calcium ay hindi lamang naipasok kundi matibay na nananatili na nagpapalakas sa ating balangkas ng buto mula sa loob. Sa susunod na bahagi, gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Ang vitamin K ay isang bitamina na natutunaw sa taba. Ibig sabihin, epektibo lamang itong naa-absorb ng katawan kapag may kasamang magandang mantika. At sa mga mantika na kasalukuyan, ang extra virgin olive oil ay isang mainam na pagpipilian. Hindi lamang ito nakakatulong sa katawan na maabsorb ang vitamin K ng optimal, ang olive oil ay naglalaman din ng magandang taba na omega-9 na nakatulong na mabawasan ang pamamaga ng kasukasuan, lumubrikate sa mga kasukasuan at mapabuti ang kalusugan ng puso. Isang kombinasyon na parehong sumusuporta sa nutrisyon at nagpapataas ng pangkalahatang resistensya. Kaya paano po ninyo may lalapat ang kombinasyong ito sa pang-araw-araw na pagkain? Napakasimple. Para sa isang magaan na almusal, mari po ninyong gawin ang poached egg na may spinach na iginisa sa olive oil. Isang simple ngunit masustansyang pagkain. Sa tanghalian, maring gumawa ng sabaw ng pechay na may itlog na parehong magaan sa tiyan at madaling tunawin. Kung mainit ang panahon, ang isang plato ngang nilagang itlog na may madilim na berdeng gulay at broccoli na nilagyan ng kaunting olive oil ay magiging isang perpektong pagpipilian na parehong sariwa at nagpapalusog sa malakas na buto. Gayunpaman, mayroong isang maliit ngunit mahalagang paalala na kailangan ninyong tandaan. Huwag labis na lutuin ang gulay. Dahil kapag ang gulay ay pinakuluan ng matagal sa mataas na temperatura, karamihan sa vitamin K ay masisira, na lubhang magpapababa sa epekto ng absorption. Ang pinakamahusay na paraan ay ang mabilis na igisa, steam ng sapat o kainin ng hilaw, lalo na ang spinach o kale, dalawang uri ng gulay na malambot at madaling lutuin. Para tapusin ang pagbabahaging ito, gusto kong tanungin kayo ng bahagya. Mayroon na bang sumubok sa inyong kombinasyon ng itlog kasama ang madilim na berdeng gulay at olive oil? Kung mayroon na, napakaganda. At kung wala pa, simulan ninyong subukan ngayon. Ang kalusugan ng buto ay hindi malayo, kundi nasa mismong kanin, gulay, at itlog na inihahain natin araw-araw. At sa susunod na bahagi, ibibunyag ko ang isa pang napakapamilyar na pares na tila simple ngunit nagdudulot ng kamanghamanghang benepisyo sa sistemang buto, ang itlog na pinagsama sa tofu. Inanyayahan ko kayong magpatuloy sa panunod upang maunawaan kung bakit ang kombinasyong ito ay inihahalin tulad sa semento at bakal para sa butongan ating mga nakatatanda. Mahal na mga ginang at ginu, sa paglalakbay sa pag-aalaga ng kalusugan ng buto at kasukasuan sa natural at epektibong paraan, mayroong nga pagkain na bagaman simple ay nagtataglay ng malaking nutritional value. Matapos kong ibahagi sa inyo ang pares ng itlog at madilim na berdeng gulay na tumutulong upang ang calcium ay manatiling matibay sa balangkas ng buto, ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ikatlong gintong pares. Isang simple ngunit napakatalinong kombinasyon, ang itlog na manok at tofu. Alam po ninyo, ang tofu ay matagal ng pamilyar na pagkain sa mga Filipino. Malambot, madaling kainin, magaan, at madaling tunawin kaya lalong
angkop sa mga nakatatanda. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam na sa 100 gram tofu, ang daming natural na calcium na ibinibigay nito ay halos katumbas ng isang malaking baso ng gatas. Hindi pa kasama rito ang tofu na napakayaman sa isoflavones, isang compound ng halaman na kumikilos tulad ng estrogen. Malaki ang kahulugan nito para sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause, ang grupo ng tao na pinakamadaling magkaroon ng osteoporosis dahil sa pagbaba ng hormones. Susunod, kapag ipinares sa itlog ng manok, mas lalo pang tumataas ang nutritional value ng tofu. Ang itlog ay isang kumpletong pinagmumulan ng protina na naglalaman ng lahat ng mahahalagang amino acid na tumutulong sa katawan na bumuo at mapanatili ang matibay na istruktura ng buto. Ang tofu naman ay parang isang mahalagang pinagmumulan ng calcium. Ang dalawang ito ay pinagsama ay parang semento at bakal sa isang konstruksyon na sumusuporta sa isa't isa upang patibayin ang balangkas ng buto mula sa loob na parehong matibay at maliksi. Pinipigilan ang osteoporosis sa natural na paraan ng hindi nangangailangan ng gamot. Lumipat tayo sa bahagi ng aplikasyon. Maari po ninyong lutuin ang mga masasarap at madaling gawin na pagkain mula sa pares na ito nang hindi kumukuha ng maraming oras. Halimbawa, ang itlog na may tofu at kamatis ay parehong malambot at may balanseng tamis at asim na napakaangkop para sa hapunan. Ang pinasingaw na tofu na may itlog, sibuyas at luya ay mayaman at magaan ang lasa, napakaangkop sa mga nakatatanda na nangangailangan ng malambot at madaling tunawin na pagkain. Bukod pa rito, maari po ninyong lutuin ang sabaw ng tofu at itlog kasama ang madilim na berdeng gulay, isang pagkain na parehong magaan sa tiyan at sumusuporta sa epektibong calcium absorption. Gayunpaman, kapag pumipili ng tofu, mas mabuting piliin ang uri na gawa sa natural na suka o food-grade gypsum dahil ang uri na ito ay nagpapanatili ng mas mataas na nilalaman ng calcium kumpara sa industrial tofu. Isa pang mahalagang bagay ay iwasan ang paggamit ng tofu na prinito ng paulit-ulit dahil ang nasunok na mantika ay hindi lamang babawasan ang nutritional value kundi gagawa din ng masamang taba na hindi mabuti para sa puso. At para tapusin ang pagbabahaging ito, gusto kong tanungin kayo, sa mga pagkain na may itlog at tofu na sinabi ko kanina, ano ang pinakagusto ninyo kung hindi pa ninyo nasubukan? Umaasa akong sisimulan ninyo agad sa susunod na kainan. Ang pagkakaiba ay magmumula sa maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na pagkain. Pagkatapos nito, inaanyayahan ko kayong lumipat sa ika-4 na gintong pares. Isang kombinasyon na maaaring kakaiba sa pandinig ngunit may napakahalagang papel sa pagbabalanseng mineral, pagbabawas ng pamumulikat at pagsuporta sa sistema ng nerbiyos. Ito ay ang kombinasyon ng itlog, tauhuki dried bean curd skin at seaweed. Huwag po kayong umalis dahil marami pang sorpresa at kapaki-pakinabang na impormasyon ang darating. Mahal na mga ginang at ginu, sa nakaraang bahagi, ibinahagi ko ang tungkol sa kombinasyon ng itlog at tofu. Isang simpleng pares ngunit nakakatulong sa pagpapalakas ng buto ng epektibo. At ngayon ay ating pag-aralan ang ika-4 na gintong pares, isang kombinasyon na tila kakaiba ngunit napakahalaga para sa kalusugan ng buto, sistemang nerbiyos at kalamnan, itlog, tauhuki at seaweed. Ang tatlong sangkap na ito, kapag pinagsama, ay lumilikha ng isang nutritional triangle na tumutulong na balansehin ang mineral, lalo na ang calcium at magnesium. Dalawang mahahalagang elemento para sa matibay na buto, malakas na kalamnan at pagbabawas ng pamumulikat sa gabi.
Alam po ninyo, ang The tauhuki data o suggests a tinatawag significant ding shift in fuchuk treatment ay protocols. ang We must pinatuyong balat adapt our ng approach toyo. to incorporate Ito these new ang findings for better patient pinakamahalagang outcomes. The bahaging data toyo suggests a na significant shift in naglalaman ng napakataas na dami ng calcium, protina ng halaman at mahahalagang amino acid. Marami ang tumatawag dito na gulay na karne dahil kahit hindi ito mula sa hayop, mayaman ang nutritional value nito. Ang tauhuki ay nakakatulong na magdagdag kalsiyum mula sa halaman na malusog, madaling tunawin at angkop sa mga nakatatanda na may mahinang sistemang pagtunaw. Ang seaweed naman, ang regalo mula sa karagatan, ay kilala sa mataas na nilalaman ng magnesium, iodine at trace minerals. Partikular, ang magnesium ay isang mineral na lubhang kailangan sa pagbabalanse ng electrolyte, pagkontrol ng tibok ng puso, at pagbabawas ng contraction ng kalamnan at pamumulikat. Isang sintomas na kadalasang nararanasan ng mga nakatatanda kapag kulang sa mineral. Hindi iilang matatanda ang nagrereklamo na gabi-gabi silang nakakaroon ng pamumulikat, pamamanhit ng paa, paninigas ng kalamnan at minsan The data ay suggests a hindi nila significant alam na shift in ito treatment ay protocols. dahil sa We must kakulangan adapt sa our approach to magnesium incorporate at these hindi new lamang findings for sa better calcium. patient outcomes. Susunod The data kapag suggests a idinauda significant ang shift. itlo na menok, mas nagiging kumpleto ang epekto. Ang itlog ay nagdaragdag ng kumpletong protina, isang bahagi ng vitamin D, at mahahalagang amino acid na kailangan para sa synthesis ng protina, ang material na tumutulong sa pagbuo at pag-reconstruct ng tissue ng buto. Kaya nakikita po ninyo, ang itlog, tauhuki, seaweed kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng isang trio na nagtutulungan. Ang itlog ang gumagabay, ang tauhuki ang nagbibigay ng calcium, at ang seaweed ang nagbabalance ng magnesium. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong na mabawasan ang pamumulikat, pamamanhid ng kamay at paa, at nakakatulong sa mas mahimbing na pagtulog sa gabi na napakaangkop sa mga nakatatanda. Tungkol sa pagluluto, maaari po ninyo itong gawin agad sa pang-araw-araw na pagkain. Ang sabawng seaweed na may tauhuki at itlog ay isang pagpipilian na nakakapagpalamig sa atay, The data nakapagpapalusok sa suggests a buto significant at shift in madaling treatment kainin sa protocols. mainit na We must panahon. adapt our Bukod pa approach to rito, incorporate these new maaari po findings for ninyong better gawin patient ang outcomes. pinasingaw na The data itlog suggests a na may significant shift seaweed na parehong masarap at angkop sa matatanda at bata. Isa pang pagkain ay ang iginisang tauhuki na may itlog at kaunting hiniwang seaweed, na simple ngunit puno ng nutrisyon. Gayunpaman, may ilang maliliit na paalala kapag ginagamit. Dapat piliin ang natural na pinatuyong seaweed, hindi masyadong maalat, at kailangan itong ibabat at hugasan ng maigi bago lutuin upang maalis ang labis na alat. Ang tauhuki naman ay dapat ibabad ng malambot bago lutuin upang mas madaling tunawin at angkop sa mga nakatatanda. At para tapusin ang pagbabahaging ito, gusto kong tanungin kayo ng bahagya. Mayroon na bang sa inyo ang kadalasang nakakaroon ng pamumulikat, pamamanhid ng kamay at paa sa gabi? Kung mayroon, huwag palampasin ang kombinasyon ng itlog, tauhuki at seaweed na ito. Hindi lamang ito nakakatulong sa matibay na buto at malakas na kalamnan kundi nakpapakalma rin sa sistema ng nerbiyos. Nakakatulong para sa mas mahimbing at masarap na pagtulog. Pagkatapos nito, inaanyayahan ko kayong lumipat sa susunod na bahagi kung saan ibubunyag ko ang ikalimang gintong pares. Isang napakakawili-wiling sikreto upang gisingin ang calcium na nakatulog sa berdeng gulay sa pamamagitan ng napakasimpleng kombinasyon ng itlog, pechay at suka. Huwag po kayong umalis. Mahal na mga ginang at ginu, samga nakaraang bahagi, ibinahagi ko ang tungkol sa mga pares na tumutulong upang ang calcium ay maabsorb, madala, at manatiling matibay sa buto. Ngunit ngayon ay darating tayo sa ikalimang gintong pares. Isang kombinasyon na bagaman simple ay napakatalino, na may kakayahang gisingin ang calcium na nakatulog sa mga gulay. Iyon ay ang itlog, pechay
at suka. Ito ay isang tradisyonal na sikreto na kinikilala rin ng modernong medisina dahil sa mataas na aplikasyon at malinaw na epekto, lalo na para sa mga nakatatanda. Mahal na maginang at ginu, alam nating lahat na ang pechay ay mapamilyar, mura, at madaling lutuin na gulay. At ang mahalaga ay ang mga ito ay napakayaman sa calcium ng halaman, isang natural na pinagmumulan ng calcium na madaling matakpuan sa pang-araw-araw na pagkain. Ngunit mayroong isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang calcium sa berdeng gulay ay kadalasang matatakpuan sa anyong ng hindi matunaw na asin na napakahirap maabsorb ng ating katawan. Nangangahulugan iyan na kahit kumain ka nga maraming gulay, napakaliit pa rin ng calcium na talagang naiwan sa buto dahil hindi pa ito na-activate. Sa makatuwid, ang susunod na mahalagang hakbang ay kung paano gisingin ang nakatulog na calcium na iyon. At hindi ito mawawala sa isang napakakaraniwang sangkap, suka. Sa suka ay may acetic acid, isang organic acid na may kakayahang baguhin ang calcium na hindi matutunaw sa isang matutunaw na anyo upang mas madaling maabsorb ng katawan sa pamamagitan ng dingding ng bituka at madala sa buto. Maari nating ihambing ang suka sa isang susi na nagbubukas ng imbakan ng calcium sa magulay. Sa tamang dami lamang, ang epekto ay lubhang tataas. Susunod, kape, idinegde, ang itlog na manok, doble ang epekto. Bakit? Dahil ang itlog ay hindi lamang nagbibigay ng mataas na kalidad na protina kundi naglalaman din ng phosphorus, isang mahalagang sangkap na tumutulong sa calcium na manatiling matibay sa collagen framework sa buto. Kaya sa tatlong simpleng sangkap, itlog, pechay at suka, nakagawa tayo ng isang closed loop. Ang calcium ay inilalabas, inaabsorb at inaayos sa buto. Tungkol sa pagluluto, maaari po ninyo itong gawin agad sa pang-araw-araw na pagkain. Ang pinakasimpleng pagkain ay ang igisang pechay na may kaunting sukang bigas. Pagkatapos ay idagdag ang binating itlog ng manok at haluin ng maigi. Ang pagkain na ito ay parehong may sariwang, asim at mayaman na lasa ng itlog. Napakasarap kainin kasama ng mainit na kanin. Kung gusto ninyong mas magaan na pagkain, mari po ninyong lutuin ang sabawng pechay na may poached egg. Lagyan ng ilang patak ng apple cider vinegar upang mapanatili ang sariwang lasa at makatulong din sa buto na maabsorb ang calcium ng mas mahusay. Gayunpaman, mayroong ilang maliliit na paalala, huwag masyadong maraming suka, ilang patak lang ay sapat na upang i-activate ang calcium nang hindi nawawala ang natural na tamis ng gulay. At higit sa lahat, huwag lutuin ng matagal ang gulay pagkatapos lagyan ng suka dahil ang mataas na temperatura ay magpapasingaw sa kapakipakinabang na atsit na magpapababa sa epekto. Pinakamainam na mabilis na igisa o idagdag ang suka sa huli kapag patay na ang apoy. At bago lumipat sa susunod na bahagi, gusto kong tanungin kayo, sino sa inyo ang madalas kumain ng pechay araw-araw sa bahay? Kung mayroon, binabati ko kayo dahil sa pagdaragdak lamang ng isang itlog at ilang patak ng suka, ang pagkain na iyon ay magiging isang natural na gamot na makakatulong sa buto na maging mas malakas araw-araw. Pagkatapos nito, inaanyayahan ko kayong lumipat sa huling bahagi ng serye ng 6 na gintong pares, kung saan ibubunyag ko ang espesyal na kombinasyon ng itlog toyo at pata ng baboy. Ang sikreto upang muling itayo ang balangkas ng buto na matibay tulad ng bakal, lalo na epektibo para sa mga nakatatanda at kababaihan pagkatapos ng menopause. Huwag po ninyong palampasin. Mahal na mga ginang at ginu, matapos nating sama-samang matutunan ang 5 gintong pares na tumutulong upang ang calcium ay maabsorb, madala at manatiling matibay sa buto, ngayon ay
Ipapakilala ko sa inyo ang huling pares sa serye ng 6 na formula sa pagpapalusok ng buto. Isang kombinasyon na tila simple ngunit nagtataglay nga napakatibay na kapangyarihan sa pagtatayo nga pundasyon para sa sistemang buto at kasukasuan ng mga nakatatanda. Iyon ay ang kombinasyon ng itlog, toyo at pata ng baboy. Tatlong karaniwan at madaling matakpuan na sangkap, ngunit kung maunawaan at magamit ng tama, ang benepisyo nito sa buto ay hindi matatalo ng anumang mamahaling food supplement. Mahal ng gaginang at ginu, marami ang kadalasang nakatuon lamang sa pagdaragdag ng calcium at nakakalimutan na ang calcium ay hindi maaring mag-isa. Kailangan nito ng isang matibay na balangkas upang kapitan at ang balangkas na iyon ay ang collagen. Ang uling protina na bumubuo ng 30% ng istruktura ng buto. Kung ihahalin tulad ang buto sa isang bahay, ang collagen ang bakal at ang calcium ay bahagi lamang ng semento na nakakabit sa labas. Kung kulang sa collagen, kahit gaano karaming calcium ang ilagay, marupok pa rin ang buto at madaling mabali. Iyan ang dahilan kung bakit ang patang baboy ay may napakahalagang papel. Ang pata ng baboy ay isang mayaman na natural na pinakmumulan ng collagen na tumutulong na patibayin ang pundasyon para sa buto, kasukasuan at maging sa balat. Lalo na para sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause o mga nakatatanda na may tuyong kasukasuan. Pananakit kapag lumalamig ang panahon, ang collagen mula sa patang baboy ay ang tagapagligtas na nakakatulong sa buto at kasukasuan na maging flexible at maliksi muli. Lumipat tayo sa pangalawang sangkap, toyo. Ito ay isang uri ng pagkain na palagi kong pinapayuhan sa inyong mga nakatatanda na isama sa pang-araw-araw na menu. Hindi lamang ito mayaman sa malusog na calcium ng halaman. Ang toyo ay naglalaman din ng isoflavones, isang compound na may mekanismo na halos katulad ng natural na estrogen na tumutulong na pabagalin ang pagkawala ng buto dahil sa kakulangan sa hormone, lalo na mabuti para sa mga kababaihan pagkatapos ng edad 50. Bukod pa rito, nakakatulong din ang toyo na mapababa ang taba sa dugo, patatagin ang presyon ng dugo na napakaangkop sa mga taong may underlying medical conditions. Kapag ipinares sa itlog ng manok, mas lalong tumataas ang nutritional value ng pagkain. Ang itlog ay nagbibigay ng kumpletong protina at mahahalagang amino acid na kailangan para sa pagbabago ng tissue ng buto, pagpapagaling ng mapinsala sa sistema ng paggalaw. Kaya naman, ang tatlong sangkap na ito ay nagtutulungan tulad ng isang profesional na grupo ng konstruksyon. Ang toyo ang nakdadala ng materyales. Ang pata ng baboy ang nagbibigay ng balangkas na bakal at ang itlog ang gumaganap bilang pinuno na nagpapa-activate sa proseso ng pagbuo ng bagong buto na nagpapalusog sa balangkas ng buto mula sa ugat. Tungkol sa pagluluto, mari po ninyong lutuin ang nilagang sabaw ng patang baboy na may toyo at itlog ng pugo, malambot, mayaman, masarap, at napakadaling kainin. O mas simple pa, ang nilagang malambot na tofu na may pata ng baboy at itlog ng manok na parehong masustansya at madaling tunawin at angkop sa mga nakatatanda. Kung takot kayong tumaba, maaari po ninyong tanggalin ang taba na lumulutang sa ibabaw. Ang natitirang bahagi ay nagpapanatili pa rin ng mahalagang collagen ng hindi nakakasawa. At isang maliit na paalala lamang na para sa mataong may mataas na taba sa dugo o sakit sa puso, dapat gumamit ng walang taba na pataan baboy at kumain ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo ay sapat na. At po, kung mayroong sa inyong bahay ang madalas sumasakit ang kasukasuan, tuyong kasukasuan o lumiliha ng tunok sa bawat galaw,
Subukan ninyo ang pagkain na ito sa loob ng ilang linggo at makikita ninyo ang malaking The data pagkakaiba. suggests a Ang buto significant ay shift in hindi treatment lamang protocols. We must nangangailangan ng adapt our kalsiyum approach to kundi incorporate pati these new na rin findings for ng better patient pundasyon at outcomes. materyales The data upang suggests a maging tunay na significant shift. matibay. Nakikita po ninyo ang tamang pagdaragdag ng kalsiyum ay isang bagay, ngunit upang ang katawan ay talagang maabsorb ang maksimum na dami ng kalsiyum na iyon, ay lubos na nakasalalay sa pang-araw-araw na gawi sa pamumuhay. At pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang maliliit na gawi. Bagaman simple, kung regular na gagawin, tutulong ito upang ang kalsiyum ay mapunta sa tamang lugar at may bigay ang optimal na epekto sa ating buto. Mahal na mga ginang at ginu, matapos nating malaman kung paano magdagdag ng kalsiyum ng tama sa pamamagitan ng pagkain, mayroon pa ring isang mahalagang kadahilanan na gusto kong bigyang diin. Iyon ay ang maliliit na gawi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang maito ay tila simple ngunit malaki ang epekto sa kakayahan ng katawan na maabsorb at magamit ang kalsiyum. Kung alam nating ayusin ng tama, ang kalsiyum ay mapupunta sa tamang lugar at magbibigay ng optimal na epekto sa sistema ng buto at kasukasuan. Una, ang gawin ng pagbibilad sa araw-araw. Dapat po kayong gumugolangan nga 15,20 minuto bawat umaga mula 8:09 AM o sa malamig na hapon mula 4:05 PM upang ang balat ay malantad sa sikat ng araw. Ang sikat ng araw ay hindi lamang nagdudulot ng kaginhawaan kundi nakakatulong din sa katawan na mag-synthesize ng natural na vitamin D, isang kinakailangang kadahilanan upang ang calcium ay maabsorb ng maayos sa pamamagitan ng bituka at may kabit sa buto. Kung walang vitamin D, kahit gaano karaming calcium ang ilagay, mahirap pa ring maging epektibo. Lumipat tayo sa pangalawang gawi, ang magaan na ehersisyo araw-araw. Maaring iniisip ninyo na kung mahina ang buto, dapat magpahinga, ngunit sa totoo ay kabaliktaran. Ang buto ay isang buhay na tissue. Kapag may galaw, ang puwersa na umaapekto sa buto ay nagpapasigla sa katawan na dagdagan ang mineralization na nagpapalakas sa buto. Maaari po kayong pumili ng magagagaan na ehersisyo tulad ng mabilis na paglalakad, pag-akyat ng hagdan, pag-ehersisyong tai chi o folk dance na napakaangkop sa mga nakatatanda. Susunod, ang maagang pagtulog. Ang malalim na pagtulog ay isa ring mahalagang kadahilanan kapag natutulog. Ang katawan ay naglalabas ng growth hormone at mga substance na nagpapasigla sa pagbabago ng buto. Kung matagal na puyat, unti-unting kukunin ang kalsiyum mula sa buto upang punan ang enerhiya na magpapahina sa katawan ng mas mabilis. Sa huli, tandaan po ninyong iwasan ang magtahimik na magnanakaw ng kalsiyum tulad ng labis na maalat na pagkain, pag-inom ng malakas na tsaa, kape, carbonated drinks at paninigarilyo. Ang magawi na ito ay nagiging sanhi ng mabilis na paglabas ng kalsiyum sa pamamagitan ng bato na nagpapahina sa buto araw-araw nang hindi natin nalalaman. Pagkatapos nito, inaanyayahan ko kayong lumipat sa bahagi ng buod kung saan babanggitin ko muli ang mga pangunahing sikreto upang madali ninyong matandaan at may lapat ng epektibo araw-araw. Mahal na mga ginang at ginu, sa lahat ng ating pinag-aralan, mayroong isang mensahe na gusto kong palagi ninyong tandaan. Ang kalusugan ng buto at kasukasuan ay wala sa mga food supplements o mamahaling pagkain kundi nasa tamang pag-unawa, tamang pagkain at tamang pamumuhay araw-araw. Isang itlog lamang na ipinares sa mga simpleng sangkap tulad ng berdeng gulay, tofu, o kaunting suka ay sapat na upang mapalusok ang malakas na buto hanggang sa edad na 90. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Sa kabaliktaran, ito ang panahon na kailangan nating mas alagaan ang ating sarili kaysa kailanman. Mula sa sapat na sustansyang pagkain,
isang umagang pagbibilad sa araw hanggang sa mabagal ngunit regular na paglalakad araw-araw. Ang mga maliliit na bagay na iyon, kapag naipon sa mahabang panahon, ay magdadala ng malusok na katawan, matalinong isip, at tunay na masaya at payapang pagtanda. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang ang channel ay palaging makasama ninyo sa paglalakbay sa masayang pamumuhay, malusok na pamumuhay at mahabang buhay kasama ang inyong minamahal na pamilya. Simulan po ninyo ngayon sa mismong kanin, itlog at gulay sa inyong pamilyar na kusina.